Ngayon, ang tanong po nung iba, matipid ba yan sa gas? Ang mga makina po kasi ng minivan ay pare-pares naman po yan na naka 3-cylinder gasoline engine na mayroong displacement na 660cc. So kung pang city driving lang po ay saktong-sakto lang itong ganitong makina. Matipid po yan sa gas. Ang sabi po ng mga kakilala kong meron yan ay napapaabot nila ng 12 to 14 kilometers sa city. Ngayon sa highway naman daw ay napapaabot nila ng hanggang 18 to 20 kilometers. Depende kung paano ka mag-drive. Ang ibig sabihin po kasi nila, yung minivan po kasi ay hindi built for speed. Hindi po yan talaga pang karera. Kaya kapag nasa expressway kayo at pipilitin yung tumakbo yan ng mga 150 kph, aangin lang po ang makina niyan, tataas ang RPM, kaya madadagdagan lang yung konsumo nyo sa gasolina. Alam nyo kasi guys, itong mga minivan, ang transmission at saka differential po nito ay low speed. Ibig sabihin po noon, yung gear ratio niyan ay ginawa na hindi pang matulin. Pero malakas po yung umahon. Sa experience ko naman guys, dahil meron kaming multicab, kapag dinadrive ko po yan sa may expressway, ang andar ko po dyan ay naglalaro lang sa 70 hanggang 80. Kasi pwede pa naman pong lumakas pa yung speed doon, kaya nga lang, tumataas na yung RPM para bang napipilitan yung makina. So hanggang doon lang po yung speed na ginagawa ko para tipid lang sa gas. Ang next ay, kaya daw bang umakyat ng Baguio? So, gaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, itong mga surplus na minivan ay may mga transmission at saka differential na low speed. Hindi po yan ginawa para sa speed, pero malalakas po yung umahon. Kasi nakadesign po yan para umahon dun sa mga bundok ng Japan. Kaya yung mga bundok sa atin dito, katulad ng Baguio, ay kaya rin po niyang ahunin.